So, tong next example natin guys, katuloy siya nung beams natin actually, di ba? Yung beams natin, meron tayong mga support reactions, tapos hanapin lang natin yung support reactions nung supports na yun. No? Tapos, di ba, meron tayong tatlo na commonly na nakikita for beams. Yung una is itong sa may fixed support. Fixed support, roller, tapos syempre meron din yung pin, yung triangle, di ba? Yung difference lang, pag roller, isang force lang yung reaction niya. Pag pin naman, meron siyang reaction sa x-axis at saka sa y-axis. Then pag fixed support naman, meron lang nadagdag na moment. Okay, so itong example kasi natin ng beam guys, isa siyang statically indeterminate beam. So pag sinabi natin statically indeterminate beam, hindi mo siya basta-basta pwedeng gamitan ng Fx, Fy, or yung summation of moment natin. Okay, for example kasi 'di ba, itong equation natin. 'Di ba ang sabi natin for moment, as long as may concentrated moment ka dun sa figure mo, kasali siya sa equation ng moment mo, 'di ba? For example, 'di ba, pag nag-moment ka kay point A, meron kang moment ni A. 'Di ba? Kasi nga hindi naman nagma-matter kung saan siya dun sa figure as long as meron kang concentrated moment. Tapos mag-moment equation ka, lagi dapat kasali yung concentrated moment na yun. So, kunwari nag-moment ka kay point A, meron sa equation mo tong negative moment A. Kasi di ba ang assumption kasi natin dito is counterclockwise. Okay, negative lang yan kasi assumption lang yan guys, di ba? Kasi di ba ang rule lang natin, pag nag-negative yung assumption mo, ibig sabihin, mali lang yung assumption mo. O in this case, yung moment kay fixed support, inassume ko muna na counterclockwise. Pero pag inassume nyo naman na clockwise, edi itong negative MA dito magiging positive moment at A. So pag mag-moment tayo kay point A, laging meron tong negative moment at A. Tapos meron pa tayong moment na i-cause ni roller, di ba? Ito meron siyang moment arm, so meron tayong moment dyan. O tapos paano pag nag-moment ka naman kay point B? Pag nag-moment ka kay point B, iikot si moment at A, yung vertical reaction at A, tapos yung vertical reaction ni point C. So, madami pa rin tayong unknowns. O, then last, paano naman pag nag-moment ka kay point C? Pag nag-moment ka naman kay point C, iikot yung reaction at A mo, tapos meron pa tong moment at A. So, madami ka ulit unknowns. Diba? Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin tong tatlo kasi nga masyado kang madaming unknowns. Yan yung tawag natin na statically indeterminate beam. Pag hindi mo pwedeng gamitin yung tatlo nating equation para mahanap yung reaction nung beam natin. So, tong figure kasi natin may special case siya, di ba? Kahit indeterminate beam siya, meron kasi tayong internal hinge. Okay, internal hinge, di ba? Same lang sa mga doors natin. Yan din yun. Okay, pag may internal hinge kasi tayo nangyayari, guys, etong point B na to, imagine nyo lang na meron kang pin support. Pero ang difference, pag internal hinge siya, zero yung magiging load niya unless hatiin mo yung figure. Like pag binaklas mo, saka lang siya magkakaroon ng reaction. So for example, ito 'di ba? Ang ginawa ko dito, hatiin ko siya ngayon. Since hinge yan, mahihiwalay ngayon yung beam ko into two parts. Yung magiging beam AB at saka beam BC. Kung saan yung hinge, dun ko siya hatiin, di ba? So magiging ganitong itsura niya. Gets ba kung paano nahati? Parang binaklas ko lang siya. Yung left part ng hinge, pati yung right part ng hinge, paghiwalayin ko. So, para mangyari ngayon dyan, guys, since pinaghiwalay ko sila, magkakaroon ng reaction yung hinge natin dito. Na equal lang din sa pin support. Okay, pero pag hindi mo siya paghiwalayin, like original figure, pag may internal hinge ka dyan, wala kang any reaction. Wala siyang BX, wala siyang BY. Saka lang siya magkakaroon ng BX at BY kapag hinati mo yung figure mo. Gets ba? Okay, so pwede rin kasi na hindi lang iisa yung hinge natin, di ba? Pero saka ka lang magkakaroon ng reaction kung saan mo hatiin or pagbabaklasin mo yung hinge natin na yun. So for example, yan yung figure mo, parehong hinge yan. So what if ang binaklas mo ngayon ay kunwari A, B, C, D. Binaklas mo ngayon ay yung hinge B. So ganyan lang mangyari. Then, ito tuloy pa rin. Then saka may hinge dito. Ito lang yung binaklas mo na hinge. So ito lang yung magkakaroon ng
reaction. Yung hinge dito, wala siyang reaction kasi nga hindi mo naman siya binaklas. So ito si beam A to B, tapos ito naman si beam B to beam D. O ganun pa rin yung magiging itsura niya. Gets ba? Tapos, pwede mo naman siya baklasin actually into 3 parts. Pwede rin naman yun. So, pag binaklas mo siya into 3 parts, magkakaroon na rin ng reaction C, point C. So, una, ito. Then, hinati mo rin yung hinge sa may gitna. Tapos, ganyan. So, beam A to B, beam B to C, beam C to D. So, merong reaction C, hinge na yan. Okay, basta kung saan mo siya hinati, dun lang magkakaroon ng reaction C, hinge natin. Okay, so ganun yung magiging concept ng hinge, guys. Di ba magkakaroon ka ng left at saka right portion. O tapos, yung reactions ulit ni hinge, mag-a-assume ka ulit if to the right or upward, downward. Ganun lang siya, di ba? Para siyang pin. Mag-a-assume ka ulit ng direction. Ang difference nga lang, kung saan mo siya hinati, guys, magkakaroon siya ng dalawang reaction dun. So, for example, hinati mo tong hinge tapos left side yung kinuha mo. So, pag hinati mo siya dyan, mag-a-assume ako ngayon na ang reaction niya ay may BX sa right, BY na pataas, yung left portion. Pag si right portion naman, magiging opposite. Meron kang BX to the left, tapos BY downward. Okay, kung saan mo siya hinati, magkakaroon ng opposite reaction yung left and right portion. So, kunwari yung BX natin dito, inassume ko naman na to the left, tapos downward tong BY. Yung right portion naman, i-assume ko dapat na to the right, tapos upward. Okay, dapat kasi magkontrahan lang sila tong reactions na yan. Okay, pag may hinge, kasi pwede mong gamitin, actually pwede mo naman gamitin yung isang side lang, pero may mga problems kasi na kailangan mong gamitin yung both sides. Yung left portion at saka right portion. Tapos lagi nyo lang tandaan na dapat opposite yung magiging assumption mo sa left portion sa right portion. Tapos pag i-correct mo yung assumption mo, kunwari, di ba, na-compute mo na BY is negative, tapos gusto mo i-correct, hindi mo naman talaga siya need i-correct actually, guys, pero if ever na ganun yung gusto nyong style, kunwari, ay nalaman mo na si BY ay upward pala, tapos i-correct mo siya ngayon dito, make sure na pati yung kabilang side, i-correct nyo din. Okay, so, dapat lagi silang opposite. Kung upward si left, dapat downward si right. Kung downward si left, dapat upward si right. So, meron na tayong dalawang figure. Si figure 1 at saka si figure 2. So, tapos tong si figure 1, kung isipin nyo, para lang siyang naging ganitong itsura niya, di ba? Ayan yung beam natin. Ito si fixed support. Tapos tong reactions, di ba familiar? Para siyang naging pin. So, pwede mong isipin na ganyan. O, pero yung itsura na yan, guys, parang similar lang dito sa original, di ba? Which is hindi natin masolve-solve. So, kahit anong gawin natin, hindi agad natin malalaman yung reactions ni point B at saka ni point A. O, tapos punta ngayon tayo dun sa figure 2 natin. Sa figure 2 naman, kung titignan nyo, itong reaction na to is parang pin, tapos may roller ka dito, di ba? So, parang babalik ngayon tayo sa figure na simply supported. So, pag simply supported, may roller ka, tapos meron kang pin. O, di ba pag ganyan yung magiging beam natin, tapos kahit anong loadings, nasosolve naman natin usually. Gets ba? Kasi parang ginawa mo lang tong pin support. So, ang mangyari ngayon, since simply supported siya, parang babalik ka lang dun sa original process natin. Mag-moment ka kay point B, mahanap mo si CY. Pag-moment ka kay point C, mahanap mo si BY. Tapos pag nalaman mo yung value ngayon ni BX at saka ni BY, malalaman mo rin yung value ni BX at BY sa left portion. Okay, then mahahanap mo na si moment at A, tapos yung vertical reaction ni point A. Okay, so ganun yung magiging process natin pag meron tayong hinge. Tapos meron din tayong rason kung bakit triangular loading yung ginamit natin. Okay, kung bakit siya magiging triangular loading, kasi iba siya pag hinati mo sa left and right. Diba yung nakasanayan kasi natin is yung rectangular loading na yung pinakamataas. So pag hinati mo si rectangular loading kasi, kahit tatiin mo sa left and right portion, yung left portion at right portion, pareho lang sila. Okay?
yung height nito equal lang din sa height nito. Pero pag triangular loading kasi, mag-iiba yan, di ba? Kung pansin nyo dun sa loading natin, yung left portion magiging triangular loading, ito, then si right portion naman magiging trapezoidal na siya. Ang problema mo ngayon, ano yung height na to? Ano yung height na to? Tapos yung height rin na to, syempre. Okay, para malaman mo yung W sa portion na yan. Gets? Okay, so para mahanap lang yung height nila guys, edi mag-similar triangles tayo. Okay, sa original loading natin, sa original figure, yung buong length na to, alam natin ang height niya is 3 kN per meter. So pag magsisimilar triangles ka ngayon, ito yung magiging equation mo, di ba? Height niya is 3, tapos sa natin pinutol sa may hinge, di ba? Ang distance ni hinge from the left portion ay itong 1.8. Tapos from right portion naman yung 1.2. Okay, kaya may hati dito. Tapos pag may hati na yan, mahanap mo ngayon yung height na to gamit similar triangles. Okay? 3:3. O, 3 yung height, tapos 3 yung length. Tapos yung gusto mong malaman, ano yung magiging height na to, gagamitin mo ngayon yung length niya na to. Gets ba? Kaya naging 3 all over 3 is equal to y all over 1.8. So, ibig sabihin, malalaman mo ngayon yung height niya is equal to 1.8. So, ito ngayon ay 1.8 kilonewton per meter. Okay, so masasolve mo siya gamit ang similar triangles. So, paano naman yung magiging trapezoidal loading natin? Diba, kung saan mo siya hinati, yun din naman yung magiging, kung saan mo siya hinati, yun din naman yung magiging height nito, diba? So, pag mag-drawing ka ng line dito, yung height na to is equal lang din sa height na to. Okay? Same lang siya, diba? So, ngayon, pwede mo lang sabihin na ang height na to is 1.8. O, tapos yung total height niya, diba, alam mo na 3 kN per meter. So, ibabawas mo ngayon si 1.8 kay 3, matitira si 1.2. So, nakuha yung height na to, kasi nga 3 meters yung buo, or 3 kN per meter pala, ibabawas mo ngayon yung height na 1.8. Okay, kasi yung height na to, same lang din sa height na yan. Okay, gets ba kung paano nakuha si 1.8 at saka si 1.2? Basta similar triangles lang sila guys. Tapos dito guys, diniretso ko na siya actually, kasi di ba sabi ko kanina, yung figure na to is babalik lang tayo sa simply supported. So magsosolve tayo ng simply supported beam na naman. So kinonvert ko na siya into concentrated load para nga mas madali yung pag-moment natin. So yung 0.72, nakuha siya dahil dito sa 1.2. So 1.2 times yung total length na is 1.2. Tapos, syempre, since triangular loading yan, magiging 0.72 kN yung loading ng triangular load natin. Since dito yung starting point natin, yan yung lower point ng triangle natin, di ba? So, pag dyan siya galing, di ba, ang measurement natin ay 2/3 nung buong length. Ano ba yung buong length natin? Di ba, 1.2. So, ano yung magiging 2/3 ng 1.2? Magiging 0.8. So, yung 0.72 ngayon ay 0.8 from point B. Then next, si 1.8 naman, rectangular loading lang siya. So, pag rectangular loading, 1.8 times yung total length na 1.2. Tapos, yung location niya lang, kalahati lang nung total length niya. Ang total length natin ay 1.2 divided by 2, edi itong 0.6. Okay, para mapadali lang yung solving natin ng reactions mamaya. So, pag isosolve natin yung reactions niya, guys, mag-moment tayo kay point B. So, pag nag-moment tayo kay point B, ano yung mga forces na iikot? Una, sorry guys, mali pala yung na-compute ko dito. Hindi pala 3.6 to. Dapat 2.16 yan. Okay, kinorek ko naman dito sa figure na to. Okay, so pag mag-moment tayo kay point B, ang iikot ngayon ay si 2.16, ng moment arm niya ay yung 0.6. Okay, yung 2.16 yun yung concentrated load na ni uniformly distributed load or yung rectangular loading natin. Tapos iikot din si 0.72. Ang moment arm niya naman ay si 0.8. Kaya ito yung magiging moment equation natin. Okay? 2.16 times 0.6 plus 0.72 times 0.8. Positive sila pareho since clockwise. Then si minus, ito naman, minus kasi inassume ko na
upward siya. So, pag inassume kong upward siya, ang magiging rotation niya ay negative. So, minus Cy times 1.2. So, ang lalabas ngayon na Cy ay 1.56 kilonewton. So, meron na tayong Cy, mahanap mo rin si By. Mag-summation of forces na lang tayo. Okay, so pag nag-summation of forces ka na, di ba, ang magbabago lang, wala na tayong moment dyan. So, wala tayong pake sa any concentrated moment or any distance. Ang mahalaga lang is yung value. So, una, meron tayong downward na 2.16, tapos meron din tayong downward na 0.72. Then, si Cy, inassume ko na positive, yung nakuha ko kasing value dito ay positive. So, ibig sabihin kung positive siya, tama lang yung assumption ko na upward si Cy. Then next, mag-a-assume ako na downward si By. Kaya minus By siya. So, pag nalagay mo ng mga equations mo, ang lalabas dyan ay By is equal to negative 1.32 kilonewton. So, may negative sign siya, ibig sabihin, mali yung assumption ko. Pero kasi ako guys, pag nagsosolve ako ng may ganyan, tapos mali yung assumption ko, para lang hindi ko na i-redraw yung figure, hindi ko na kinokorek yung assumption ko. Ang gagawin mo na lang, i-retain mo lang tong si sign niya. Gets? So, para hindi mo na i-correct yung magiging assumption mo, wag mo lang kalimutan na i-retain yung sign ng na-solve mo. Okay, so gagamitin natin siya mamaya, di ba? Para mag-gets nyo yung sinasabi ko na i-retain nyo yung sign. So, hindi ko i-correct yung assumption ko, sasabihin ko pa rin na downward si By. So, kung downward si By, edi yung left portion dapat upward si By. O kasi 'di ba sabi natin kung ano yung assumption ni left, dapat baliktad sa assumption mo sa right. So, hindi ko kinorek yung assumption ko na dapat upward to. So, magiging upward pa rin yung By na to kahit na mali yung assumption ko. Ang gagawin lang natin, i-retain natin yung sign. So, pag nag-summation of forces tayo, yung sa left portion naman ang gagamitin ko, ano yung mga forces natin na nasa y-axis? Si AY, si BY, tapos tong negative 1.62. O saan nakuha si negative 1.62? Ito lang yung resultant force nitong triangular loading natin. 1.8 yung height, 1.8 din yung length, o times 0.5 na siya. Kasi nga triangular loading. Tapos plus BY, kasi nga hindi ko kinorek yung assumption dito na mali. So, kikip ko pa rin na upward si By. Tapos, i-retain lang natin yung sign natin, di ba? Yung na-compute natin na value ni By kanina dun sa assumption is negative 1.32. So, ibig sabihin, lahat ng By ko sa figure, pag hindi ko kinorek yung assumption, dapat meron tayong negative sign. Okay, meron tayong AY plus, tapos ito meron tayong negative 1.32 kahit na plus By dapat. Hindi ko nga kinorek yung assumption, so, i-retain ko yung negative sign. So, maging AY plus negative 1.32 minus yung load natin na 1.62 is equal to 0. Masosolve mo ngayon si AY, which is 2.94 kilonewton. Then next, hindi lang limited dito yung method nyo guys actually. Kung babalikan nyo yung figure natin, di ba? Etong reactions natin, hindi natin siya ma-solve kasi nga masyado tayong maraming unknown. Pag babalikan mo yung equation natin, di ba? Hindi natin alam si Cy, hindi rin natin alam si moment at A. Pag nag-moment tayo kay point A, di ba? Yan yung dalawang unknown natin. Pero, dahil sa equation na to, nahanap natin si Cy. So, pag meron ka ng value ni Cy, masosolve mo na tong equation na to. So, pwede ka nang bumalik dun sa original structure mo. Kasi alam mo naman na yung value ni Cy. So, ganun yung ginawa natin dito. Babalik tayo kay whole figure. O, isalpak lang natin yung na-compute natin na Cy, which is C 1.56. Okay, minus, positive siya since tama naman yung assumption natin. Masasolve mo dyan si moment at A na 4.32 kilonewton meter. Ulitin ko guys, pag moment, kilonewton meter. Pag reactions lang or forces, kilonewton lang dapat siya. Okay, another method naman, kung ayaw mo bumalik sa original figure, okay lang din naman. Okay, ang kinonsider pa rin natin ay yung figure 1 natin. Kasi meron ka namang By, pag mag-moment ka kay point A, mahanap mo lang din yung reaction natin dyan. Gets ba?
pwede kang bumalik sa buong figure or ituloy mo yung hinati mong figure. Kasi alam mo naman si BY, pag nag-moment ka kay point A, wala ka na masyadong unknown. Masasolve mo ngayon yung value ni moment at A. Okay, so yan yung katuloy nung equilibrium natin for reactions. Okay, next naman, reactions pa rin siya, pero more on general equilibrium na siya. Kasi itong mga sinolve natin, or itong sinolve lang natin ay for beam reactions. So, itong next part natin, or itong general equilibrium, lagi nyo lang tandaan guys kung ano dapat ang normal force. So, pag sinabi kasi nating normal force, yun yung force na nag-a-appear kapag merong contact yung object natin. So, for example, ito, di ba? Mas madaling i-gets pag sa figure na to. So, itong object na to, may contact siya sa mismong inclined plane natin. So, pag may contact dyan, meron kang force na perpendicular kung paano siya naka-inclined. Gets ba? Or kunwari, ito na lang, di ba? Meron kang floor. So, meron kang bola dyan. Itong bola ngayon nakapatong sa floor. So, meron ka dapat reaction dun sa mismong point of contact nila. Kung saan sila nagko-contact, dun magkakaroon ng normal force. Or parang magkakaroon ka ngayon ng reaction. Tapos, special case tong sa may box kasi nga inclined siya. So, dapat yung normal force mo rin ay inclined. Okay, pero yung angle naman yan, yung angle nung force na yan, equal lang din dun sa angle kung paano siya naka-inclined. Tapos kung titignan nyo tong left figure, meron daw kasi tayong wall. Okay, sasend ko naman yung PowerPoint ng mga problems na to guys. Basahin nyo na lang yung mismong tanong sa problem. Pero ang gagawin natin, i-explain na lang natin kung ano ba yung nangyayari dun sa mismong figure. So meron daw tayong wall, tapos itong dalawang bilog dito ay kinocompress daw nung wall na yon. Like tinutulak para walang movement. Ang pinapahanap ngayon, ano daw yung magiging reactions ng mga contact points nung object natin. Di ba yan yung mga normal force natin? Normal force sila kasi nga, every time na may contact yung object mo sa isang surface, magkakaroon ng normal force or force dun sa mismong point of contact nila. Okay, kunwari ito, di ba? Ito may contact sa point na yan, so meron kang normal force dyan. Gets? Pero yung direction naman guys, ulitin ko lang ulit, magiging assumption lang. So pag nag-negative ulit, ibig sabihin mali lang yung direction ng assumption mo. Okay, yun lang yung paulit-ulit na concept natin for reactions natin sa equilibrium. So try natin i-solve tong problem na to. Ano daw yung magiging reaction dun sa point of contact? O ilan bang point of contact natin, di ba? Meron tayong contact kay A, B, C at saka kay D. So, 4 na reactions yung hahanapin natin. So, ang ginagawa natin dyan, guys, para mapadaling solving natin, ina-isolate ngayon natin yung object natin. So, for example, ito, ina-isolate ko muna siya dito. So, pag ina-isolate ko siya, ilan ba yung forces natin sa bola na to? 3, di ba? Reaction kay C, reaction kay D, tapos, itong given na to guys, weight daw yan. So, pag sinabi kasi nating weight, directly siya nag-act sa gitna nung object natin. Tapos, lagi siyang 90 degrees. O, tulad nito, di ba? Inclined siya. Pero yung weight natin is naka 90 degrees pa rin siya. Ganyan pa rin siya. Okay? Diretso siyang y-axis. So, ganito rin yung gagawin natin dito sa bola na in-isolate natin. So, alam natin na si 200 kN na weight ay directly sa y-axis. Ito naman, itong C reaction at point D, alam natin na sa may x-axis. Okay, sa diretso naman kasi yung magiging point of contact nila. So, sa may x-axis lang tong reaction ni point D. Ang difference lang itong C, normal force kay point C. Nakaanggulo siya, di ba? So, pag may anggulo dyan, meron siyang reaction kay x and y axis. So, ang kailangan mong malaman ngayon, paano hanapin yung angle na yan. So, kaya kailangan natin mag-geometry. Okay, so ganito dapat yung magiging analyzation nyo. Okay, so yung distance na to guys, tong 2.6, nakuha siya kasi, alam mo yung radius ni circle, di ba? Yung malaking circle, 2 meters siya. Tapos yung maliit na circle, 1 meter naman yung radius niya. Tapos yung total length ng box ay 5.6. So, pag binawas mo ngayon tong 2 meters at saka 1 meter,
matitira ngayon tong distance na 2.6. Okay? O, ibig sabihin meron tayong base ng triangle dyan na 2.6. O, tapos itong 3 meters naman, itong length na to at length na to, parehong radius lang naman yan nung dalawa nating bilog, di ba? Yung radius nito is 1 meter, radius nito is 2 meters. Kaya naging 3 meters yung buong radius natin. Ang kulang mo na lang is yung height na to. So, para makompute lang yan, edi si Pythagorean theorem. O, Pythagorean, ito yung hypotenuse. Tapos ito yung alam natin na isang dimension. Tapos ito yung magiging unknown. So, malalaman ngayon natin na yung total height ng triangle ay 1.497. So, meron na tayong height, length, meron din tayong hypotenuse, meron na tayong slope nung force at point C. So, babalikan na lang ulit natin. Gagawa ulit tayo ng equation, di ba? Summation of forces sa y at summation of forces sa x. Okay, so ang gawin mo para, at least, so kung di mo alam kung anong unahin, edi ang gawin mo na lang, dalawa silang equation na gawin mo. Okay, so una, summation of forces sa y-axis. So meron tayong negative 200, kasi nga downward yung weight natin, di ba? Wala naman sigurong lumulutang na di ba? Kasi gravity yan, di ba? So kung gravity load siya, or basta in a way gravity, laging downward ang weight mo. So meron kang negative 200 kasi weight yan, 200 kilonewton downward. Next, itong force at C. Okay, inassume ko siya na downward. Downward to the left. Okay, yung direction na yan guys is assumption ko lang ulit. So pag nag-assume ako na downward to the left siya, gagawin kong negative force sa C. Tapos kukunin ko lang yung slope niya. Since y-axis yan, ito yung magiging y, tapos ito yung hypotenuse mo. Kaya nga, n sub c times 1.497 all over 3. O, meron pa ba tayong force sa may y-axis? Wala na, di ba? So, wala na tayong force sa y-axis, mahanap na ngayon natin si n sub c or yung force sa c. O, next, try naman natin yung force at x-axis. So, pag nag-summation of forces tayo sa x-axis, ano yung mga forces natin? Una, si negative, force sa point D, kasi nga, inassume ko ulit na ganito yung direction niya. Okay? Assumption lang ulit yan, guys. Okay? So, inassume ko na ganyan yung direction niya. Then, si n sub c, hindi ko na i-correct yung assumption ko. Stay as it is na ganito siya. Di ba may nakompute akong negative dito, pero hindi ko napapalitan yung figure para lang makatipid ng oras. So, ang gagawin ko na lang, i-retain ko lang yung sign na same figure pa rin. So, yung assumption ko kasi is to the left siya. So, meron tayong negative n sub c. Tapos yung slope naman ay 2.6 all over 3. Then, pag sinalpak mo yan, i-retain mo tong negative sign dito. O, lalabas ngayon na value ay si positive 347.369 kilonewton. So, since positive yan, tama ngayon yung assumption na to the left C n sub D. Okay, kung mag-negative yan, edi mali lang yung assumption. Okay, gets ba kung paano na-solve? O, tapos yung dalawang reaction pa guys, dalawang reactions natin, si n sub B at n sub A, nasa PowerPoint naman siya na isi-send ko later on. So, pag-practicean nyo na lang siya kung paano na-solve, di ba? Para pag na-solve nyo dun, edi, at least ibig sabihin nun, tama yung understanding nyo ng concept natin. Okay, so sinolve ko na dati yung n sub C at saka si n sub D. So, try nyo i-solve si n sub B at saka si n sub A. Ito naman yung next na magiging figure natin. So, sabi sa problem guys, meron daw tayong force P na tinutulak yung box sa isang inclined plane. Tapos, since may contact siya dito guys, yung gravity or yung weight natin kay inclined plane, meron din tayong normal force dyan. So, ang pinaparap ngayon dyan guys, ano raw yung magiging magnitude ni normal force at saka ni force P para maging in equilibrium yung figure natin. Okay, so sabi dun sa problem, si force P daw ay 45 degrees to the inclined plane. So, ang sinasabi niyang inclined plane guys ay ito. Pero ang gusto kasi natin na angle dapat ay yung angle niya to the, extend natin, angle to the x-axis. Okay, so ang kailangan natin na angle is itong angle na yan, di ba? So, gagawin natin, alam mo naman na 45 to, edi automatic,
ibabawas mo lang yung angle ng inclined plane. Alam naman natin na 30 degrees, di ba? Kung 30 yan, dapat 30 din yan. Kasi di ba yung theorem natin for angles, pag meron tayong z, ganyan na lang, yung angle dito, at saka yung angle na yan is pareho. So kung 30 degrees to, ibig sabihin 30 degrees din yung angle na yan. O, tapos yung sobra ngayon, alam mo naman na itong buo is 45. So, ibabawas natin si 30 degrees. Alam mo ngayon na itong theta na to ay 15 degrees. Okay, 45 minus 30 lang siya. O, tapos ito guys, ang ginawa ko kasi dito, di ba ang magpapantay dyan or mag-i-equal ay yung angle na to at yung angle na to. Pero yung angle kasi na yan ay from the y-axis. Para dito ay malito, ang kinuha ko na lang ay yung angle from the x-axis. Okay, so ang ginawa ko lang 90 minus 30, kaya merong 60. Okay, di gawa tayo ng summation of forces natin. O ulit guys, diba, pag hindi mo alam ulit yung way para ma-solve yung hinahanap agad, edi gamitin mo yung equation mo. Forces sa y, forces sa x. Tapos in this case kasi hindi natin magagamit si moment. So isolve natin ngayon yung magiging reactions kay x and y-axis. Okay, so summation of forces sa x muna. So ang ginamit ko na dito ay si 15 degrees, di ba? Kasi yung reference point ko ay from the x and y axis. Okay, so lahat ng angles ko dapat from the x and y axis. So ngayon yung P, cosine 15, kasi ito yung angle dapat na gagamitin mo dito. Then si N, cosine 60, para makuha yung force ko sa may x-axis. That's, kung ginamit mo naman yung 30 degrees guys, edi ibig sabihin dapat N sine 30. O kaya nga kinuha ko yung angle na to para hindi nakakalito si cos at saka si sine. Di ba pag cosine, x-axis, si sine is y-axis. Kapag yung angle mo ay from the x-axis, kaya kinuha ko si 60 degrees. Okay, so solve natin. Dalawang unknown yan. So wala tayong masosolve na value. So ang gagawin ko ngayon, ko-convert ko siya into one singular equation. Okay, yung naging P is equal to N cosine 60 all over cosine 15. So linipat ko siya dito sa kabilang side, then dinivide ko both sides ng cosine 15 para makuha tong equation na to. Okay, tapos na tayo kay summation of forces kay x, punta naman tayo sa summation of forces sa y-axis. Kasi magiging forces naman natin dyan, negative 300, yung weight niya, plus yung upward force ni normal force, di ba? Para makuha lang yung y-axis niya, n sine 60. Then of course, downward tong p natin, so minus p sine 15 is equal to 0. O dalawa pa rin yung unknown natin dyan, di ba? Si n at saka si p. O pero kinuha kasi natin yung p in terms of n. Okay, ito, di ba? Nakuha natin dito. So ngayon, pag sinalpak kasi natin tong equation natin, si p is equal to n cosine 60 over cosine 15, ang magiging unknown na lang natin ay si n. So pag nasolve mo si n dyan guys, ang lalabas na value ay si 409.808. Okay, pinakita naman siya dito. Si p, naging n cosine 60 all over cosine 15. So times sine 15, kasi meron pa to, is equal to 0. Mahanap mo dyan ngayon ay si n. O, tapos para mahanap lang si P, edi isalpak mo siya dito sa equation na to. O, alam mo naman na si P ay equal sa n cosine 60 all over cosine 15. So, pag sinalpak mo yung value ni n, lalabas dyan ay si 212.132 pounds. Okay, so yan yung sa may general equilibrium natin. Yung next discussion naman natin, separate video siya, yung cables. So, yung cables halos similar lang din sa FX, FY, ganun na concept. Okay, pero mas mahaba lang yung magiging process natin dun. Makikita nyo sa other video. So, pero for now, ito muna yung for equilibrium. Then to follow yung magiging second video natin.